puno ang ating puso ng Diyos. Dalawa po ang gamit kung anong pinaintrutan nating pumuno sa ating mga puso. Yung ating pinakikinggan, yung ating tinitingnan. Anong tinitingnan mo sa maghapon? Anong pinakikinggan mo sa maghapon? Pupunuin ka nito. Pupunuin ka nito. At kung ano ang pumupuno sa iyo, ang lalabas yan sa bibig mo. Lalabas yan sa bunganga mo. At tandaan natin, ang lalabas sa bibig, dalawa lamang, buhay at kamatayan. O ikaw ay maging masamang tao. Kung anong nai-imbag mo, kung anong nai-ibes mo, kung anong inyong pinakikinggan, kung anong inyong tinitingnan. Kaya ayaw po ng Diyos. Ano po ang payo ng Diyos sa atin? Kung gusto mong maging mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni nauupo man sa mga upuan ng mga manlilibak. Wala pong relasyong mabubuo kapag ikaw ay mayroong Diyos at ang magiging kaibigan mo ay walang Diyos. Wala pong friendship na mangyayari. Sapagkat ang pakikipag-ibigan sa mundo, praise God, magiging kaaway po natin ng Diyos. Kapag ang kaibigan natin ay hindi kumikilala sa Kanya. Magiging kaaway tayo ng Diyos. Kung ang pag-ibig natin ay nasa mundo, wala puro ng pag-ibig ng Ama. Anong pakikisama ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Do not be equally yoked with unbeliever. Kahit po gaano pa kabait niyan, ang ipapayo po niyan sa iyo ay ikaw ay ilayo sa Diyos. Kundi ang kanyang kaligayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay araw at gabi. Siya'y inihalin tulad sa punong kahoy na natanim sa siping ng mga agos ng tubig. Ang kanyang dahon naman hindi malalanta, anumang kanyang gawin ay giginawa. Praise God, salita ng Diyos. Word of God. Ito po ang kailangang matanim sa puso ng bawat isa sa atin. Kailangan ito po ang lumago at sumagana sa puso ng bawat isa sa atin. Ibinigay po ng Diyos ang formula for success. Ibinigay po niya ito kay Joshua. Ibinigay po niya ito sa buong Israelites. At ibinibigay po ito ng Diyos sa bawat isa sa atin sa umaga ito. Ano po ba yung formula for success? This book of the law. Ang aklat na ito ng kautusan. Huwag mahihiwalay sa bibig. Salita po ng Diyos. Seryoso po ba kayo na ang Diyos sa inyong maranasan? Kung kayo po'y seryoso, kailangang ibigin po ninyo ang salita ng Diyos. Kailangang ito po ay inyong bigyan ng oras. Kung kayo po ay kumakain ng 3 beses, minsan ay 5 pa, gawin po ninyo ito. Tulad ng pagkagutom ninyo sa kanin at sa minuto. At pagkasabik sa mga merienda nila atin at kagutuman po natin ang salita ng Diyos. Praise God. Alam po ba niyo ang salita ng Diyos? Ano yung sabi sa John chapter 1, verse 1, 2, 3, and 4, and 14? In the beginning. Sa pasimula, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. And everything was created by the Word of God. Nalikha po ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang nauna po ay salita. Salita ng Diyos. Alam po ba niyo kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos? Nalikha po ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. He spoke the word into existence. Wow! Ang bigat, ano po?
He spoke the word into existence. Ipinakikita ko po lamang sa inyo para naisin mo ang salita ng Diyos. Alam po ba ninyo kapag ginamit mo ito, ang bibig mo magiging katulad ng bibig ng Diyos? Gusto po ba ninyo yan? Kayuling, gusto po ba ninyo yan? Ang bibig mo magiging tulad sa bibig ng Diyos. He spoke the word into existence. Ang lahat ng bagay ay nalikha nang ito'y kanyang salitain. Anong problema mo? Salitain mo. Ganun po ang ginawa ng Diyos. Sinalita niya na magkaroon ng liwanag. Sinalita niya magkaroon ng dilim. Sinalita niya magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng tao, magkaroon ng langgam, magkaroon ng aso, magkaroon ng kalabaw, magkaroon ng unggoy. Lahat ay nilikha niya sa pamamagitan ng salita. Iyon ang ilagay mo sa puso mo. At pagkatapos, ang bunganga mo magiging tulad sa bunganga ng Diyos. Alam po ba si Moses? Nang siya po ay anoint ng Diyos, para po siyang Diyos. Sa 2 milyong Israelites, para po siyang Diyos. Bakit? Yung kanyang sinasabi, nangyayari. Yung pong kanyang sinasabi, yun po ang nangyayari. Ganun po ang gusto ng Diyos sa atin. Maging katulad tayo ng Diyos. Yung ating bibig, maging bibig ng Diyos. Sa mga latay ni Jesus, ganun po ang buhay. Alam po ba niyo ang salita ng Diyos? 2 ang talim. Bakit po kaya? Nagtatanong ba kayo, bakit kaya 2 talim? Yun po yung sabi sa Hebrew chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay tulad sa alin? Tulad sa tabak na magkabilay talim. Ang salita ng Diyos ay matalas. Tulad sa tabak na magkabilay talim. Bakit po kaya double blade? Tumingin po kayo sa akin. Bakit po kaya double blade? Bakit po double blade? May talim yung harap, may talim yung likod. Double blade? Napakatalas po nito. Kaya tingnan po niyo, kapag po ipinangaral ang salita ng Diyos, mayroon sa inyong nagtatagok na po, aray ko. Aray, ako na naman. Alam po ba niyo, unang talim? Ang unang talim, sabihin mo, ang unang talim para sa akin. Hindi po muna kay Satanas. Sa atin muna. Tayo po muna ang alam po ba yung kawayan? Kakalisan tayo. Alam po ba yung pagkakalis? Yung mga siit? Yung matitigas na tatabasin po tayo. Noong unang talim. Kaya yung mga nagbabasa ng Biblia, hindi na pakiramdam niya para siyang tinatatar ng salita ng Diyos. Gusto po ba ninyong maging malinis? Ang inyong mga kaluluwa, kailangan niyo ng unang blade. Yung sabi sa John 15 verse 3, you will be cleansed. Kayo'y malilinis sa pamamagitan ng aking salita. Gusto po ba yung maging malinis? Ipinababasa po ito. Nabasa na po ba ninyo ang buong Bible? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Anong kasunod ng Numbers? Deuteronomy, Joshua, First Chronicle, Second Chronicle, First King, Second King. At pagkatapos yung mga propeta, at pagkatapos hanggang sa bagong tipan. Kayo po ba'y Christian? Kayo po ba'y may memory verse? Humina. Kayo po ba'y Christian? Kayo po ba'y may salita ng Diyos? Yun po ang Christian. May salita ng Diyos. Magkabilay talim. Kaya ikaw muna ang aayusin. Ikaw muna ang lilinisin. Hanggat sintonado ang puso mo. Hanggat sintonado ang isipan mo. Kailangan pong maitono. Kailangan pong maitono ang ating puso at ang ating isipan.
Kailangan pong maisaayos ng salita ng Diyos ang laman ng ating puso. Sapagkat ang ating puso ay marumi. Yan ang sabi ng Biblia. Ang Biblia po ang nagsabi, ang haka ng puso ng tao ay masama. Ay tao po tayo. Hindi naman goma yung kalapit mo. Hindi naman ako toys. Tayo po'y tao. At ang Diyos po ang nagtao, nagsabi sa ating mga tao, masama ang haka ng puso ng tao. Tayo po'y tao. Kaya ang puso natin, papalitan ng puso. Alam mo bang ikaw ay pinalitan na ng puso? Sino ang nagpalit ng puso mo? Pinalitan ka ng bagong puso. Yung puso mong bato, pinalitan ng pusong laman. Praise God! Pero bakit po matagal ng Kristiyano, pinatigas ang puso? Bakit po pinatitigas ang kanyang puso? Yung pong kanyang mga naririnig na mga aral, na mga mensahe, at na mga turo ni pastor, siya po'y nabe-bless. Siya po'y natutuwa. Pero hanggang dun lang sa siya'y nabe-bless. Hanggang dun lang siya'y lumalakas. Pero hindi po niya naipagpatuloy. Dahil hindi niya naisasagawa. Hindi niya na-i-apply sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya sa dami ng aral at turo na kanyang natutunan, hindi niya napapansin. Matigas na pala ang kanyang puso. Bakit? Hindi naman niya ginagawa. Kaya ang nangyayari, iginagalang ako ng kanilang mga bibig. Sinasamba nila ang Diyos ng kanilang mga bibig. Ang Panginoong Hesus po ang nagsabi niyan. Iginagalang ako ng kanilang mga bibig. Pero ang kanilang puso, alam po ba niyo ang ating puso gustong ariin ng Diyos? Alam ba ang ating puso gustong ariin ni Satanas? Yung po ang pinag-aagawan. Yung po ang ating puso. Sapagkat sa puso po nanggagaling. Sa puso po nanggagaling ang lumalabas sa ating bibig. At yung lumalabas sa ating bibig, ito po ay nakapagbibigay ng encouragement. Ito po ay maaaring makapagbigay ng discouragement. Kaya tingnan po niyo, pag ang doktor po nagsabi, mamamatay ka na. Punta na kaagad sa, ano bang pangalan nun? Yung punerarya na may insurance. Sa St. Peter, yung papel ko, yung kapatid ko, yung papel ko naroon sa cabinet. Pero kapag po ang pastor nagsabi, hindi ka mamamatay, ikay mabubuhay. Sa mga latay ni Jesus, magaling ka na. Ikaw ay malusog, ikaw ay mayaman, ikay pinagpala. Tingnan po ninyo yung comparison. Pagparisin po ninyo yung salita ng buhay at salita ng kamatayan. Pagparisin po ninyo itong positibong pananalita at negatibong pananalita. Pansinin po ninyo. Kaya pagkatapos mong makinig rito, malakas ka. Na-repress ka. Pero pagdating mo sa inyong bahay, may negative kang maririnig riyan. Nag-praise the Lord na naman. Wala namang nangyayari. At yun po'y nakadadala sa mga mahihina. Madali pong makadiscourage. Madali pong makapanglumo kapag ang salita, kapag ang puso mo ay hindi na-saturate. Ano po ba yung na-saturate? Hindi na puno ng salita ng Diyos. Mouth and tongue. Heart and tongue. Puso. The center of our being. Gusto yang angkinin ng Diyos. Gusto yang pagharian ng hari, ng mga hari. Marami po sa simbahan, tanungin mo sila, ibig kong maranasan ang Panginoon. Ibig kong marinig ang pinig ng Panginoon. Pero may kondisyon. Mayroon pong hinihinging kondisyon. Ano po ba yung kondisyon? If anyone follow me,
Deny yourself. Ang hirap po nun. Tanggihan mo ang iyong sarili. Anong pipiliin mo? Mananalangin o sini mo to? Anong pipiliin niyo? Kayo, ano po ang pipiliin niyo? Probinsyano o prayer? Hindi makasagot si Kayo eh. Meron pa, nanonood pa ako. Ano ang pipiliin mo? Gusto natin maranasan ng Diyos. Pero yung ating prayer list, priority. Aminin na po natin. Pakiramdam mo ba ikaw ay tuyong-tuyo? Isa po lamang ang dahilan niyan. Hindi ka lumulublob. Naglulublob ka. Nagtatampisaw ka. Saan? Sa mga bagay sa mundong ito. Ang gusto ng Diyos, magtampisaw tayo sa Kanya. Yun po ang kondisyon. Yun po ang kondisyon. Mayroon pong kondisyon. Mayroon pong requirement. Coming to God is denying yourself. Yun po ang paglapit sa Diyos. Habang lumalapit ka sa Kanya, tinatalikuran mo ang iyong mga gusto. Nagiging top priority mo siya. Nagiging pangunahin siya. Parang ang dali. Praise God. Sa Israelites, ang mana po bumabagsak sa madaling araw. Bakit kaya madaling araw? Kailangan madaling araw, sinasalo mo. Ano ang sinasalo mo? Bread of heaven. Feed me till I want no more. Kailangan sa madaling araw, sinasalo mo ang mana from heaven. Kailangan nakikipag-ugnayan ka sa Kanya. Kung gusto mo ang inspired na maghapon, kuhanin mo ito sa Kanya. Wala pong taong makapagbibigay nun. Hindi ko po kayang ibigay yun. Kailangan ko rin personal na kuhanin ito. Kailangan ko rin personal na saluhin ito. Personalan po ito. Sa paggising mo sa madaling araw, praise God, nakaunat ang iyong kamay, Sister Marites, at umaawit ka ng pagsamba. Kayuli, nakaunat ang iyong kamay. Kayuli, may alam na po ba kayong awit natin dito? Meron na po ba kayong alam? Oo nga po, kailangan meron po kayong alam. Praise God. Mahalaga po yan. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Daling araw po yan. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Araw-araw po yan. Ang hinahanap po ng tao ay panlupa, pansamantala. Yun po aking sinasabi sa umagang ito, yun po ay life to the max sa ibabaw ng lupa. Yun po ang Diyos ay makasama mo sa maghapon. Hindi po yun imposible. Available po yun sa mga nagdi-desire. Kailangan siya ang ating joy of my desire. Ano po ba yung joy of my desire? Praise God. Hallelujah. Parang ngayong makabebenta ka ng produkto mo worth 30,000 sa isang araw lang. Gaya ni Sister Neng. Pag si Biboy, may umorder sa iyo, Sister Neng, bibili ako worth 30,000 na santol.
Napakadami noon. Gaano kaya karami yung palagay ko? Si Brother Vitor, ilang beses maghahakot yan ng santol sa inyo. Tuwan-tuwa kayo, palagay ko. Tagaktak ang pawis. Nay! Praise the Lord! Tagumpay! Hallelujah! Dahil kamit na santol. Grabe ang galak natin, di ba? Sobrang tuwa natin. Kapag may umorder sa atin na santol na bangkok na 30,000 piso. Praise God. Ano kaya magiging damdamin mo? Ano kaya magiging pakiramdam mo? Joy of my desire. Praise God. Ano kaya kung sa iyong pagtataas ng kamay, biglang nagpakita sa iyo ang Panginoon ng iyong joy of my desire? Nakaunat ang iyong kamay, nakaunat ang kanyang kamay sa iyo at sasabihin sa iyo, come. Pagkatapos kayuli, yung parte na katawan mo may diferensya, aayusin niya. Yung mata mo, may daladala siya, may daladala siyang dalawang mata, tatanggalin yung mata mong laging lumuluha, papalitan ng bagong mata. Kaya po ba yan ni joy of my desire? Kaya. Dahil siya po ang lumikha sa iyo, siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Marites, ano kaya nakaluhod ka at nakaunat ang iyong kamay sa langit? Fill my cup, Lord. Biglang nakita mo yung paa na may pako, na may sugat. May pako. May naroon yung tinatawag na, ano po ba yung tawag sa may sugat na may peklat. May peklat yung dalawang paa na pinagpakuhan ng kanyang dalawang paa. At yung kanyang dalawang kamay ay may peklat din. At nakaunat sa iyo, Marites. Sasabihin sa iyo, come. Praise God. At yung mga piyesa ng katawan mo na may diferensya, papalitan niya ng bago. Yan po ba imposible? Hindi po imposible. At yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Maniwala tayo, walang imposible sa Kanya. Ulitin ko, ilalakas ko. Maniwala tayo, walang imposible sa Kanya. Maniwala tayo, kaya tayong pagalingin. Maniwala tayo, kaya kong pakainin ng Diyos araw-araw. Kaya ng Diyos na ibili ako ng laptop. Pero ito yung mga taong lumuluhod. Humingi ka, humanap ka, umato ka. Yan po'y 3 realm ng prayer. Yan po'y 3 levels of prayer. Yung pong first level ay hingi ng hingi ng hingi. Masama po ba? Hindi po yun masama. Pero mayroon pong deeper level of prayer. Ito po yung seeking God. Ano po ba yung seeking God? Hinahanap mo ng paigihan ang mukha ng Diyos. Ito po yung tipong nakakalimutan mo na ang sarili mo. At ang iyong buong pagkatao ay natutuon ay sa Diyos na lamang. Yung po ang seeking level. Nakakalimutan mo na ikaw ay may sakit. Pagbalik mo sa sarili mo, ikaw ay magaling na magaling na. Nakakalimutan mo, wala kang pabayad sa miracle. Pag tayo mo, mayroon ng pambayad. Di ba? Mahilig tayong, ano ang ating inaasahan lagi sa Diyos? Maraming pera. Inaasahan natin ng Diyos na tayo gumaling. Masolve lahat ng ating pangailangan. Yan ang ating top priorities. Pero baliktad sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang hanapin mo, ang nagpapagaling. Ang gusto ng Diyos, ang hanapin mo, yung nagbibigay. Ganun po ang seeking prayer. You are not seeking the hand of God. You are seeking the face of God. Hello! Ganun po ang gusto ng Diyos. Kaya in prayer, serious business po ang prayer. Hindi po ito pagandahan ng vocabulary words. Ito po'y puso ang pinag-uusapan. Ito po yung, I want you more than gold or silver, only you can satisfy. I want you. I love you. I love you. I want you. I need you. Praise God. At madali na po ang benta. Madali na po ang benta. Naniniwala po ba kayo ron?
Maniwala po tayo. Madali na po ang benta. Praise God. Hanapin natin ang pinanggagalingan. Kaya nga po, lahat po ito ay puso. Usapin ng puso po ito. Ang mahirap po sa atin, pag nagkaroon po tayo ng negosyo, wala po akong personal rito. Baka sabihin ni Bitoy siya, hindi ikaw ito. Ang naging priority mo na ay negosyo. Yun po ang danger. Yun po ang danger. Kapag ipinagpalit mo na ang blessing sa nagbigay ng blessing, roon po tayo lagi nagkakabisala. Roon po tayo laging nagkakamali. Kailangan laging una yung nagbigay. Kailangan laging una yung pinanggagalingan. Kaya yun ang paalala niya sa kanyang bayan. Yan po yung House of Deuteronomy. Huwag ninyong kalilimutan. Bakit kaya may tendency pong makalimot? Dahil sa Promised Land, bibigyan sila ng, magkakaroon kayo ng bahay. Wala kayong gastos. Nagkaroon po ako ng bahay, wala po akong gastos. Hindi pa akong bakya. Ayan po, nakakita naman ninyo. Ako po kayo nagyayabang, hindi po. Dahil yun po ang sabi sa salita ng Diyos. Magtitira ka sa bahay ni Pakong Bakya, wala kang naiambag. At lahat ng gamit roon, hindi ikaw ang nagpundar, ako ang Diyos na naghanda nito. Pero ang sabi niya, huwag kayong magyayabang. Huwag ninyo, baka sabihin ninyong, dahil, siyempre masipag ako, tamad kayo. Abay, magaling ako, nag-aral ako, kayo. Mga wala kayong pinag-aralan, mahihina kayo. Yun po ang nature natin. Ang ipagmamalaki natin, yung ating kaya, yung ating abilidad, yung ating impluensya, at magkakamali ka rin. Yung talino mo, binigyan ka ng Diyos ng talino. Yung lakas mo, binigyan ka ng Diyos ng lakas. Lahat yan ay galing sa Kanya. Pero may tendency pa rin ang tao nakalimutan ng Diyos. At yun po ang danger na ang tao ay alin, kay daling lumimot sa Diyos. Ngalin, ano pang pantayin? Na ang lahat siya ang nagdulot. Yung sasakyan mo, galing yan sa Diyos. Nang mabundar na, pag gagawin, dadalhin sa gawain ng Panginoon, baka mataas ang gulaw, nga rin naman na. Ganyan po ang tao. Pag nakuha na yung blessing, sinasamba na yung blessing. Kinakalimutan niya ang nagbigay ng blessing. Hindi niya alam yung sasakyang yun ay papalitan ng mas maganda kapag ipinagamit niya. Hi, Lord! Hello! Praise God! Lagi pong sinusubok ang puso natin. Lagi pong tinetest ang puso natin. Alam po ba niyo ang test sa atin? Yung pong tithes and offering. Alam po ba niyo kapag ibinibigay mo ang tithes and offering, alam po ang dinadaig niyo rito? Covetousness. Ano po ba ang covetousness? Yung ayaw mong mabawasan. Itatago. Kung akin ito, ilalagay mo pa sa bakul. Ayaw mong mabawasan. Kaya ang unang tinetest rito ay greediness and covetousness. Yun po yung unang test. Puso pa rin. Usapin pa rin ng puso. Hindi ba? Pag kayo binigyan ng 1,000,000, kaya ninyong ibigay sa Panginoon ng 100,000. Ay, si Jay. Kayang gawin ni Jay. Hirap ano po, pag binigyan ka ng 10,000,000, ano kaya? Dumalo ka kaya pinalimuhan? Aabutan ka ng sobra ni Pastor. Oy, ika po. Pantest po ang 10%. Alam ba niyo yun ay hindi sa inyo? Hindi po sa akin yun. Kanino po yung 10%? Kanino? Wala, ano ka? Wala nang siyam. Pagdating sa tithes and offering. Pero yun po yung pinakang minimum na hinihingi ng Diyos sa atin. At tingnan naman ninyo,
Pag sinunod ninyo ito, anong sabi? Open heaven. Nararanasan ninyo. Kapag kayo tapat sa ikapo, open heaven. And secondly, ang sasaway niya, emergency expenses. Sasaway niya yun. Yung pong mananakmal, yung pong emergency expenses. Hospitalization. Nasira ang gamit. Naplat ang tricycle. Tumatagas ang tangke ng makina. Yun po ay devourer. Pero kapag po ikaw ay tither, preserve. Nakapreserve ang alin? Ang hanap buhay mo. Nakapreserve ang kabuhayan mo. Nakaprotektado ang kabuhayan mo. Bukas ang langit. Sino pong nagsabi nun? Ang Diyos. Pero ang iniisip, maniwala ka rin kay pastor. Huwag nga po kayo maniwala sa akin, pero maniwala po kayo sa salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Subukan po ng puso when it comes to tithes and offering. Pero kapag ito'y nakasanayan mo na, hindi mo na yan ma-withhold. Pag na-practice mo na ito, hindi mo na yan kayang withhold. My Holy Spirit na magsasabi sa iyo, magnanakaw pa kapag hindi mo binigay ang kasamang bahagi. Ako po ba nagsabi naman? Iniisa na naman tayo ng pastor. Ang sinasabi ko po ay puro at dalisay ang salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Natin po tayo nun po. Praise God. Tingnan po natin yung Acts chapter 5 verse 3. Napanggili ko na naman. Runod po tayo sa Psalm 33 verse 6 to 9. Verse 6, tingnan po ninyo ito. Ito po ang ilalagay natin. Brothers and sisters, ito po ang ilalagay natin sa puso natin. By the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Verse 8, Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon. Magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga-sanglibutan sa Kanya. For He spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari. Siya'y nagutos at tumayong matatag. Sabihin nga po natin sa umaga ito, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari. Siya'y nagutos at tumayong matatag. Alam po ba ninyo, the whole theme of the Bible is, yung po ating binasa, ang buong tema po ng Biblia ay, the Word of God is alive. The Word of God is life-creating. Lumilikha po ng buhay ang salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay walang buhay at ikaw ay nasidlan ng salita ng Diyos sa puso mo, nagkakaroon ka ng buhay. Kaya tinitingnan ko po si Violet, may buhay na po si Violet. May buhay na po si Marites. May buhay na po si Kayone. May buhay na si Jen. Kapag tinitingnan ko ang inyong mga mukha, bakit? Dahil siya'y nagsalita at ito'y nangyari. Yung pong nasa puso ninyo, na salita ng Diyos, na naipupunla, na inyong napapakinggan, na inyong minemeditate. Praise God! Kaya sa pakikinig mo pa lamang, tumatanggap ka na ng blessing. Nabe-bless ka na sa pakikinig mo pa lamang. Kaya kapag po kayo nasa Sunday worship, huwag mo muna kwentuhin yung kalapit mo. Si Pastor, ang pantalon pinanakaw. Huwag mo muna pagkwentuhan si Moses. Huwag mo muna pagbulong-bulunganan si Moses. Si Pastor.
Kailangan tayo po ay listen attentively. Listen attentively. Alam po ba niyo sa inyong pinakikinggan? Praise God. Sa inyong pakikinig. Ano ang sabi ron sa Mark? Chapter 5 ba yun? Sa panukat na inyong isinukat, doon kayo muling susukatin. Ano ang sabi? Ingatan ninyo ang inyong pinakikinggan. Ingatan ninyo. Sapagkat ang inyong pinakikinggan, ito'y magdudulot sa inyo ng buhay o kamatayan. Kaya pag uwi mo sa inyong bahay, mayroon ka kayang natatandaan sa ipinangaral ni Pastor. Mayroon ka pang naisusubi sa pag-uwi mo ng bahay. Sa pag-uwi mo ng bahay, magsimula ka na ng i-practice ito. Magsalita ka na ng buhay. Bibilin sa pagkainan ninyo, bless the Lord. Salamat sa Panginoon na nagbigay ng karne norte. Salamat sa Panginoon sa mamahaling bigas na ito na 48 pesos ang kilo. Napakabango. Mas salamat sa asawa ko na napakabait. Natahimik kayo. Hindi yata mabait ang asawa. Kahit hindi mabait. Brothers and sisters, kahit po hindi mabait, sabihin nyo, salamat sa aking asawa na pinabait mo na. Ganun po ang gusto ng Diyos. Salamat sa aking anak na napakabait. Maski pasaway. Sabihin nyo, inyong anak ay napakabait. Sabihin nyo sa inyong anak, ang aking anak ay responsable. Saan ang gagaling yun? Sa puso. Kaya kapag hindi totoo sa puso mo yung sinabi mo, hindi mangyayari. Pero kapag totoo sa puso mo na sa mga latay ni Jesus, ay magaling ka, sigurado. Bioli, ikaw nga ay magaling na. Sigurado, Marites, ikaw nga ay magaling na. Sa puso nang gagaling ang lumalabas sa iyong bunga. At ang bunganga mong yan ay nagre-release ng buhay, ng kapangyarihan, at ng kamatayan. Speak life today. Natatandaan po ba niyo si Jesus? May inilapit yung pinakang punong senturyon sa kanilang bansa. At nakasabi ng senturyon, huwag ka na magpunta sa aming bahay. Panginoon, salitain mo lamang ang iyong salita at ang aking alila ay gagaling. Sa salita lang. Hindi na papatungan ng kamay, hindi na ipagpepe, hindi na lalagyan ng langis. Sa salita lang. Sa salita mo lamang. Just speak the word. Sabihin mo nga sa umagang ito, just speak the word. Ano nga nasasabihin mo? Ako'y magaling. Ako'y malusog. Ako'y pinagpala. Ang pabor ng Diyos na sa aking buhay. Ako'y nakatakda sa promotion. Sa puso po yung nagsisimula. Sa puso. At pagkatapos, ilalabas ng iyong puso. Praise God. Pagbalik ko sa Japan, triple ang aking sweldo. Hindi ba, Abi? Sabihin mo sa inyo, pagising mo sa umaga, pag-awit ko rin sa hotel, siya po ay singer sa hotel. Kakanta ko lamang ng 2 bahay kubo, ang laki niya ng sweldo. Pero salitang hapon, chicha, chicha, chicharon na chika, salitang hapon, pero babayaran ka ng pera ng hapon. Kaya siya makapagpapadala kay Sister Ami, pagpagawa ng bahay na bato. Hallelujah! Mabuti ba ang bato? Ano nang sabihin? Kaysa naman sa kubo, ang nakatira ay kuwago. Praise God. Kaya angkinin mo sa pagbalik mo sa Japan, times 3 ang sweldo mo. Angkinin mo. Sa pangatlong pagkakataong ito, bayad ng aking utang. Sa pangatlong pagkakataong ito, paniligayahan ko naman yung aking nanay. Pag-aaralin ko naman si Tim. Gagawin ko ng doktor si Tim. Isipin mo maging doktor magkakaroon ng doktora in Nopia. Bagay ba? Bagay. Doktora Tim in Nopia. Hello! Praise God! Hindi sila
magtitiwala ron. Di ba kaya po ba ng Diyos yun? Pasusweldihin ka ng triple. Magiging 100 ang sweldo mo. Pero kung kalilimutan ng 10%. Hello? Alam mo ba niyo, mas malaking pagpapala, mas malaking pananagutan? Kapag sinabi mong, bless me! Dagdag pananagutan, dagdag obligasyon. Ganun po ang blessing. Wala pong blessing na walang obligasyon. Mas malaking blessing, mas malaking pananagutan. Kaya pag nagtiwala ka sa kakaunti, magtitiwalaan ka sa mas malalaki. Hindi malayo na si Adonis ay maging may-ari ng kanilang kumpanya. Hello? Ngayon ay collector lang siya. Pero dahil siya ay tapat sa Diyos, praise God, baka po siya maging board of director. Hallelujah! Hindi na tayo mahirapan mag-loan. Mayroon tayong kapatiran. Hallelujah! Approve agad yan? Brother Bitoy, yung negosyo mo, makautang ka ng malakihan. Maghanap ka na ng santulan sa buong halahala. Praise God! Kaya yung sasakyan mo na ayaw mong matanas, na ina-realize mo, bigay pala ito ng Diyos. Kaya si Babylin, kakaunin ko pag-araw na linggo. Kailangan ka ba, Babylin? O ano na? Hindi ka makasagot. Praise God! Lahat po ng blessing sa atin, galing sa Diyos. Tayo po'y caretaker. Caretaker, tinan po niyo yung bahay namin, ang ganda. Ano ko makatira? Ay, wala naman ako binastos. Ano yung galing yun? Baka sabihin niyo, galing yun sa nailalagay niyo rito. Mali kayo. Hindi po kakasya. Pan-repair po lang ang ating mga instrumento. Pambili po lang ng mga gamit sa church. Hello? Praise God. Pero inuna ko po ang Diyos. Naging pangunahan sa akin ng Diyos. Ginawa ko siyang top priority. Wala akong naipantay sa Kanya. Siya ang pinakamataas. At yung po pagsamba, sinamba ko ang Diyos. At dahil sinamba ko ang Diyos, praise God, He is the joy of my desire. Praise God. Patitirahin ko kayo sa bahay na wala ka namang gasta. Hello! Praise God! Hallelujah! Ang bakas mag-amen. Yun po ang mga tumatanggap ng malalaking pagpapala. Lakasan mo! Amen! Amen! Gusto mo ba niyo magkaroon ng bahay na malaki? Yun! Magkakaroon ka ng bahay na maganda sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Palakpakan natin. Oh, Panginoon! Awit, Valentin! Verse 10, 11, and 13. With my whole heart have I sought thee. Oh, let not me wander from thy commandments. Hinanap kita ng aking buong puso. Oh, huwag nawa akong malis sa iyong mga utos. Verse 11. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Praise God. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. With my lips, tingnan po niyo yung kasunod. With my lips have I declared all the judgment of thy mouth.
Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng makahatulan ng iyong bibig. Saan raw po itinatabi at iniingatan ang salita ng Diyos? Sa puso. Sa puso. I have hid your word in my heart so that I may not sin against thee. Ito po ang panlaban sa kasalanan. Mandali pong gumawa ng kasalanan. Napakadali. In fact, segundo, minuto, nakakasala po ang tao. Baka akala ninyo hindi na ako nagkakasala. Nagkakasala pa rin po ako. Pero tingnan po ninyo ang maganda, tayo po'y nasa biyaya. Tayo po'y nasa grasya. Tayo po ay nasa pabor ng Diyos. At sinidlan po niya tayo ng salita na kapag tayo nagkasala, dagli, mabilis, tayo bumabalik sa Diyos. Kaya kung kayo po'y nagkakasala, mabilis kayong bumalik sa Diyos. Mabilis kayong humingi ng tawad sa Diyos. Mabilis, huwag po ninyong pagtagalin. Alam po niyo kaya nagkakaroon ng lakas ang kaaway? Hindi na po, yung pong never put Satan an inch. Huwag po ninyong patagalin. Pag pinatatagal po ninyo ang sama ng loob, hindi po ang sama ng loob na yan ay napapalitan ng puot, galit, hatred, at hanggang sa iyan ay maging bitterness. Kaya habang pinatatagal mo, lalo kang nababaon, natatalian ka. Pero yung nagkasala ka at mabilis kang nakipag-ayos sa iyong kapatiran, nagkamali ako, patawarin mo ako. Ang bilis. Hindi magkakaroon ng buwang ang jablo. Hindi magkakaroon ng buwang ang jablo kapag tumiran po yung ating amor proprio. At yun po ang pinasadlakan ni Lucifer, yung naging Satanas. Grabe ang kanyang amor proprio. Ano po ba yung amor proprio? Yung pong pride. Yung pong mabigat na kalaban ng tao. Yung pong pride. At yung pong pride, yung po yung I. Yung po yung me. Yung po yung myself. Kaya nga po kapag ikaw ay naging Christian, I am crucified with Christ. I live not. Ako'y kasamang napako ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ang pananampalataya ng bugtong na ng Diyos na umibig at nagbigay ng buhay sa akin. Yung po ang Christian, hindi na ako, hindi na ikaw ang nabubuhay na sa iyo ay si Kristo. At ikaw ay nabubuhay saan? Sa pananampalataya. Nasa ng pananampalataya? Nasa puso mo. Ano ang laman ng puso mo na tinatawag na pananampalataya? Yung pong buhay na salita ng Diyos. At dahil ikaw ay may buhay na salita ng Diyos, mayroon kang connection sa Diyos. Mayroon kang relasyon sa Diyos. Praise God! Hallelujah! Pag ikaw ay tumawag sa Kanya, praise God, ang lakas ng boses mo, dinig na dinig niya. Dahil konektado ka. Bakit? Bakit ka na-connect sa Kanya? Salita. I am the true vine, and you are the branch. Remain in me, and my words, if you remain in me, and my words remains in you. Ganun po kasimple. Kung kayo magsisipanatili sa akin, ang sabi ni Jesus, at ang aking salita ay magsisipanatili sa inyo. Praise God! Ano mang inyong hingin sa aking pangalan? Ang kondisyon po. Ano po ang kondisyon? Remain. Have relationship with Him. Paano ka magkakaroon ng relasyon sa Kanya? May salita ka. May salita ka ng Diyos. Dalawa po ang salita ng Diyos, written and the living word. Yung pong living word, ito po yung personal na sasabihin sa inyo ng Diyos at ang mga nakararanas po nito, yung pong bumababad sa pakikipagniig, sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Tinatanggihan niya ang kanyang sarili. Tinatanggihan niya ang kanyang sarili. I put my body under subjection. Ang sabi ni Apostol Pablo, hinahampas ko ang aking katawan. Baka pagkatapos kong pakapangaral, ako man ay matakwil. Remain in me. Magsipanatili kayo sa akin. At ang aking salita ay magsipanatili sa inyo. Simplified, sinimplihan, pinadali.
para maintindihan ng tao paano magkakaroon ng intimacy ang Diyos at ang tao sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng living Word of God, sa pamamagitan ng buhay na salita ng Diyos. Kaya nga, pag sinabing stand still, ano po ba yung stand still? Wala kang gagawin. Mag-iintay ka sa patnubay ng Diyos. Mag-iintay ka sa pangunguna ng Banal na Espiritu. At riyan po tayo sa blind. Hindi po tayo marunong mag-iintay sa presensya ng Diyos. Dahil napakamahal po ng halaga. Ang halaga po ay yung buhay mo. Iaalay mo siya. Hindi po lang paglinggo. Ang pag-aalay po ng buhay, hindi lang ang 2 oras every Sunday. Kahit po tayo mag-altar call linggo-linggo, hindi po. Buhay po natin, araw-araw, mayroon tayong altar sa ating bahay at tayo nakikipagniig, tayo nakikipag-ibigan sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. At kayo nagtatanong, sino ang makakasama sa rapture? Narito ka sa lupa, pero parang langit ang lupa. Dahil ang presensya ng Diyos nasa kwarto mo. Ang presensya ng Diyos nasa sala mo. Ang presensya ng Diyos nasa teres mo. Nasaan ang presensya ng Diyos? Nasa puso mo. Ang presensya ng Diyos, ikaw at ako. Ang pagkilos ng Diyos, you are the move of God. Hello! You are the move of God. Praise God. Kaya, from 1991, I say, I have decided to follow Jesus. Pero hindi pa rin po ako nasisiyahan. Gusto ko pong maranasan yung sinabi ni Paul sa Pilipos, that I may know Him. Yun po yung communion. Yun po yung mataas na uri ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Communion with God the Father. Communion with God the Son. Communion with God the Holy Spirit. Marami po ang na-develop sa atin ay pagsasalita. Pero hindi na po na-develop yung pakikinig. Mapapansin mo yan. Sa ating panalangin, tayo po ang usap ng usap. Pero ang panalangin po ay hindi monologue. Ang prayer po ay dialogue. Mayroon kang dinadalanginan at siya'y sumasagot. Dahil ang sabi, tumawag ka sa akin. Anong sabi? Ako'y sasagot. Kaya pagkatapos sa ating manalangin, matuto tayo maghintay. Bakit hindi natin marinig ang tinig? Yung ating puso, bulok! Napatingin sa action team, yung ikaw eh, binansagan yan ikaw itong ng bulok. Team! Kapag po ang ating puso ay hindi ayos. Bakit po 4 na pong araw ang inintay ni Moses na i-prepare po ang kanyang puso? Dahil ang puso po ng tao ay masama. Ang puso po ng tao ay masama. Tayo po yun, masama. Paano ito may isasaayos? I have hid your word in my heart. Yan ang ating gagawin. Itinago ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala. May itinago po ba kayo sa inyong puso ang salita ng Diyos? Praise God. Kabisado po ba niyo yung Psalm 91? Para hindi ka na matakot sa COVID-19, kayuli. I-memorize mo ninyo yung Psalm 91, Marites. I-memorize mo yon para hindi ka na matakot sa COVID-19. Pagkagising mo sa umaga, Psalm 91. Kabisado po ba niyo yung Psalm 91? Binabasa po ba niyo yung Psalm 91? Tingnan ko nga, tumayo ka nga kung kabisado mo yung Psalm 91. Huwag na, tatagal tayo, baka tayo abutin ng 2:00. Kabisaduhin ninyo. Kayuli, kung gusto niyo madaig ang takot sa COVID-19, paggising mo sa umaga, pagtulog mo, paglabas mo ng bahay, siyang tumatahan. Kahit marinig ka ni Kalinda, okay lang yun. Ano kaya nagsasabi ni Kalinda? Siyang tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabi, puso at muso. Puso at muso. Kaya kapag ikaw ay puno ng Psalm 91, ang muso mo ay magsasalita ng kaligtasan. Safe and secure. Ikaw ay secured. Ikaw ay nababakuran. Ikaw ay nababantayan. Nino? Na lumikha ng langit at ng lupa. Bakit? You have the Word of God in your heart. And you are, sinasabi mo ito.
Ipinapahayag mo ito. Hindi lalapit sa iyo ang COVID-19. Walang kasama ang mangyayari sa iyo. Ay doon din sa Cardona by maraming COVID-19, siya po'y naniningil roon. Siya po'y kolektor ng Moreto. At ang kanya pong assignment, Cardona at Rombo ay maraming COVID-19. Pero ang tapang niya, wala ayun. Pero pag uwi na ng bahay, pati ulo lalagyan na ng alkohol. Talagang parang pabangot. Ano man tawag? Parang axe. Kaya yung alcohol talagang napakabili. Isama mo yun sa paninda mo, Sister Pen. Alcohol. Jacob, alcohol. Praise God. Hallelujah. Saan tayo umuhugot ng tapang? Sa salita po ng Diyos. Hindi po yung tapang-tapangan. Kailangan may salita ka ng Diyos para ka matatag. Pag wala kang salita ng Diyos, hindi ka makatatapang. Hindi ka makatatatag. Hindi yung miyembro ko ni Pastor Rodel ay wala pong power yun. Walang power po yun. Ang may power, Psalm 91. Yun po ang may power. Kaya si Jay sila ay tinest. Negative. Si Justin. Negative rin. Pero ang dami pong tao riyan. Alas 2 pa lamang, puno na yung LTO. Kaya ang pasok niya, sa kayo nakakita ang pasok na alas 5 ng daling araw. Ay kung tayo gumising alas 9, naghihilig pa. Pero si Jay alas 5 pa lamang nag-o-office na. At ang dami niyang nakakasalamuha. Pero buong tapang niyang sinasabi, ang Diyos ay sumasakin. Ang Diyos, kasama ko. Saan galing yun? Sa puso. Sinasabi ng muso. Power. Alam po ba niyo kung bakit ka naligtas? Sinabi ng bibig mo, pinaniwalaan ng puso mo. Anong sinabi ng bibig mo? Heso Kristo, ikaw ang aking Panginoon. Sa iyong puso, ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, subalit ikay muling nabuhay sa mga patay. Ikaw na ang aking Panginoon, ikaw na ang aking tagapagligtas. Very elementary. Very elementary. Salvation was made unto confession. From your heart to your mouth. Naligtas ka dahil sa laman ng puso mo. Na salita ng Diyos na ipinapahayag ng bibig mo. Kayoli, Panginoong Jesus, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Ikaw ang aking protector. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hindi na po ako magpapakahaba at si Kayoli, alam ko na, naku po, bang haba. Praise God. Tuwan-tuwa po ako sa kanya. Hindi ko po sukat akalain makakasama natin siya. Sa palengke lang natin siya nakikita, hindi naman po lumalabas ng bahay niya. Pero rito po, nabibigay siya ng oras. Bakit? Ang kanya pong puso ay napunlaan ng salita ng Diyos. Hindi na siya makahiwalay sa piling ni Jesus. Hindi mahiwalay sa piling ni Jesus. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos na kanyang napakinggan. At yung po si Jesus na inyong kinasasabikan. Praise the Lord. Sige po, tumayo po ang lahat. At gagawin po natin yung susunod na gawain. Alam na po ba inyo kung bakit tayo nag-iita po? O pat, tinitingnan nila walang pailalim yan. Praise God. Sige po, gagawin po natin ang susunod na gawain. Dave, umawit po tayo ng isa at si Sterling po ang in-charge siya dito.
gave me a promise to never test again. Oh, I will never forget the moment I met you, the moment you called my name. Pulled me out of the darkness, gave me a promise to never test again. And all that I ever wanted, my heart has found in you. Oh, I have tasted love, money satisfies like you do. The fountain won't run dry, money satisfies like you do. Oh, and I tasted nothing satisfies like you do. The fountain won't run dry, oh, nothing satisfies like you do. All my fountains are waiting, and all my hope is built on your love. All my fountains are with you. With every breath I live on your love. All my fountains are with you. And all my hope is built on your love. All my fountains are with you. With every breath I live for you, all my fountains are with you. And all my hope is built on your love. All my fountains are with you. With every breath I live for Sawari po kayo sa mukha ko. Huwag magsasawa mga kapatid dahil ako po isang gamit lamang ng Diyos. Ang Diyos po ang nagpapahatid sa atin ang kanyang mensahe. Meron lang po ako bago po tayo dumako sa pagbibigay. Meron lang po ako i-share sa inyo. Meron pong dalawang lalaki. Yung po isa mahirap lang, pero nagsasaka siya.